Okay, mo na yung gigamit ni ni Denmar Santiago. Ah, kani nga libro, The Apostles' Creed. Green siya mo nang nakuan siya, murag transparent no. So mo na gigamit ni Denmar Santiago. Katong page 80 mo siguro to, 84. Page 84. Muna gigamit ni Denmar Santiago, pero iyahang giputol. Ay mga sabadista, ang nikas mga sabadista manggod, trying hard ba makapanikas. So ilahang putol-putulo nagbasa. Ano palutaw nila nga kuan. Nilang ha. Atong kuan tong ibasa ni Denmar Santiago nato dire about to sa kuan sa pagkamatay ni Jesus Christ. Lang ha. Dara sa page 41 ingon dire the death of Jesus. The death of Jesus. Unsa man yung pagkamatay ni Jesus Drama? Drama ba ni siya nga namatay o literal siya nga namatay? Ay kung drama-drama, nahulog mo nga Muslim. Yang Muslim, wala mo to ang Muslim nga si Jesus napatay. Ang mga Muslim, dili mo to nga napatay si Jesus. Kay gipulihan ni si Sarje, usa sa mga disipulo ko no, ang naong daw niya gihimo ko nung naong ni Jesus, niya siya may gidakop. O niya siya may gilansang dito sa cross. Sa Gospel of Barnabas, ang gidakop si Judas Cariote. Yes, Judas Cariote yung katong gilansang dito sa cross. Ingon ko no si Jesus ko no, kinsa man sa inyo ang musugot, nga mimupuli na ako ilansang sa cross, makadawat ko sa paraiso. Ngunit pululo sa mga Muslim. Mo nang ang gilansang sa cross, nakita sa mga tao nga si Jesus, pero ang gilansang si Sarje ko no. Muna doktrina sa mga Muslim. Kana, o yung anang nahitabo, di yun mahitabo ang God died, kay lahi may napatay. So sa atuang pagtulong sa atong mga Kristiyano, atuang panudlo, si Jesus mismo ang namatay. Unsa man to si Jesus? Diyos o tao lang? Natural, Diyos o tao to. Oh, nakatilaw ba kamatayon si ang Diyos nga si Jesus? Nakatilaw ba kamatayon? Nakatilaw. Alang nga mag-acting-acting to siya sa krus. Isod po. Oh, naudre muli gibasa ni ko ni Denmar Santiago, the death of Jesus. The ultimate demonstration of the human nature of Christ is His death on the cross. Is His death on the cross. Muna yung gipotol. Because God cannot die. Muna gamit ni Denmar ngayon gipotol. Because God cannot die. Only humans do. Jesus identified Himself as Son of Man when He said the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified. Tinuod nga, kung wala pa nagpakatawo si Jesus Christ, God cannot die. Sakto mo na, huwag pa siya nagpakatawo. Pero kinahanglan mo siyang mamatay. Onya, si Jesus Christ walay human person. Jesus Christ is not a human person. And take note, ang Seventh-day Adventist wala nagtudlo nga si Jesus Christ usa ka human person. Wa katudlo ang SDA ana. Isa may SDA mo tubang nako di mo sulti nga si Kristo usa lamang ka human person. Kasabot mo human person, para na to ba? Kita, atong persona, human data. Iwa man tayo divine person, di man ta divine person. Human person raman tang mga tao. Ako, human person ra ko.
Akong persona gipanganak sa akong mama as a human being. I have only one nature. Ha? Akong mga igsuon gipakataw sa akong mama as a person, not as a nature. Kaya walay babae manganak og nature. Oh. Ang babae manganak persona. Sa diyang ipanganak ang imuhang persona, nanadiha imuhang lawas, imuhang kalag, imuhang Espiritu Santo. Apel na nga migawas taguangkan nila. Ang mga nanay na sa persona, dili na nanay sa nature. E kung nanay pa na sa nature, ipakatawo ka sa kalibutan, wala ka espiritu o kalag. O niya, ramisro, di mo hang kalag sa diyang ninggawas na kastaguang ka sa mong inahan. Dili yung nanang panudlo sa Kristiyano. Ano man, sa dihang si John the Baptist, nastaguang ka ni Santa Elizabeth, sa dihang nangumusa si Mama Mary siya ha, ni ulpot si John, kung wala to espiritu o kalag, muulpot ka itong bata. Ha? Kung wala to espiritu o kalag si John the Baptist, sadyang nastaguangkan sa iyang inahanga Santa Elizabeth, muulpot ka sa kalipay. Inamita boy. Niulpot ang bata sa tiyan ni Santa Elizabeth tungod kay naa na dito ang kalag, naa na dito ang espiritu. Sa dihang ipanganak na si John the Baptist, apil na ang iyang kalag, apil na ang espiritu. Pero pangutana, ang iyang pagka-espiritu ba, si Kwame Gamugna, si Santa Elizabeth? Dili. Pero apil siyang gipanganak, apil gipanganak ang iyahang espiritu, apil gipanganak ang iyahang kalag, kay ang mabanga inahan, manganak, nagpersona. Walay inahang ang manganak og nature. Okay? Tinuod ni nga, kung wala pa na pagkatao sa Jesus Christ, God cannot die. Pero He became human. So, naka-experience siya og death, whether you like it or not, naka-experience siya og death. O ang pag-experience niya sa death, saman to, atik-atik lang o literal to naka-experience siya. Tubaga daw na ninyo. Ha? Ang problema mo ko sa inyo, namin ko galing mong mindset, nga hindi ka matay hunong na. Hindi na mao. Kitang mga tao, mga matay man ta. Pero hindi ka matay na tuwa ta ng hunong. Oy, kaya ingo sa Mateo 10:28, ang kalag, dili mamatay. Ang kalag, dili mamatay. Nangamatay atong lawas, pero atong persona nagpadayon. Wala na wala. Nya, pasabot ba? Wala ka namatay. Oh. But pasabot ba? Ikaw, kung mamatay ka gali, kuhaan lang ka. Halimbawa, si Alvin. Oh, halimbawa, may mga karon, Alvin died figurative. Di na mo. Astang si Piata kay ni mo. If Alvin died, he died literally. Iyahan ka lang, namatay ba ito? Wala man. Kunya, kaya wala man namatay iyahang spirito, iyahang ka lang. But pasabot ba? Alvin died figuratively. Wag yung pagkawagi, mga minus jud kay mo mga God died figurative. Mga minus jud kayo mo. Ikaw mamatay ka, imong kalag buhig man, imo nang patay ng kalag nimo, pasabot ba? You died figuratively. Utot ninyo ay, naunsa naman yung taong mga God died figuratively, naunsa naman ang mga otok ninyo, nangawala naman mo sa inyong common sense. Si Jesus Christ namatay. Sadyang namatay siya, unsa man siya, human person o divine person? Ang tubagan na divine person siya. Dili siya pareha natong mga human person. Kita mo yung human person. Si Jesus Christ, divine person siya, nga nakabaton og human nature. Before siya nakabaton og human nature, naa na siya ga-exist, muna yung divine person. Sa dihang nagpakatawo siya, nadugangan siya og human nature. Sa dihang namatay ang human nature, damay dito ang divine person. Oh, but pasabot ba? Nahunong iyang existence? No!
Kaya kung ang tao gali mismo nga human person, mamatay, ga-exist gyapon niya hangkalag, usa pa ka si Kristo, nga naay pagka Dios. Utok ba, utok? Bida yung mong mga godhead figurative, mga mahina yung mo sa sense. Oh, basi na mo reklamo diha nga kuan, may mo na mo reklamo diha, hala tawag mo. Eh, dawaton ako ng call ninyo. Sige na yung gusto mo tawag ninyo diha nga mga godhead figurative, tawag lang mo. Dawaton ako na. Ay mo palabis niyo gibati ninyo ay. Ha? Let's dig it. Hello, baby divine. Lambing-lambing naman. Oh, mo lagi na, lambing-lambing. Kagadog. Mo na yung mga panahon nga dili kita ka-live. Muna yung mga tingala kung dili ko taga-adaw maka-live sa straight to the point tungod kay dia, lambing, oh. Oh. No? Ano, yung si Luigi Anthony Plaida, tulog man si Baby Divine, Bernardo Ibarzabal, na unsa man mo color bro JD. Mo lagi to, minus kay lagi. Ganina, nay nanawa ganina, patunggon ta mo ha. Ito nanawa ganina, kadyot lang ha. Kalito to siya, araw. Kailan nga ako ni pakita sa screen. Pero makita ninyo ni. Okay. Dara. Pakit. Bro, tanyo. May buntag pod. Dungog ko nimo? Oo. Sa tayo Nawag ko gapo. Ha? Nawag ko ni mo gapo. Nanawag ko ni mo gapo na makakatubag. Kani siya. Gani harane, before ko nag-live. Nanawag po ni siya. Gani harane. Yan. Una ko gibot ato niya. Pagtawag na ko nimo kay imo hamang bata ang minitubag na ko. Wala ko dire kay nagkabo ko. Ay mo tong anak babae mo siguro? Apo to ra ko. Apo to nimo. So sa imong nakay gusto ipangutana ang tagahapon? Ano kay puta na ako ra gipis ni mo ganyan diha. Ay wala ko nabasa man nimong kaman. Sa di mo pangutana di unta. Ngutanan ako sa bay pista ba unsa ang nang ay na pagsabot. Unsa man? Kaning unsa may kanang bahin sa pista parang sa pista ba unsa may inyong gisibada nang kanang patron o kanang Ginoo yon. Ang Ginoo mo'y gisimba. Kay simba may mga pangutana. Ang Ginoo mo'y gisimba. Moro to bro. Pumisa bitaw mi ana kay ang Ginoo mo'y gisimba. Alagay. Wala kay lain pangutana muro to. Dali ara pod. Moro lang ito rin, may pungutan ako. Okay. Kay muro man ka to. Na kog taas mo pangutana. Lagi salamat po. Sige bro. Yaw mo na. Muti unang nanawag ka ng buntaga mo, bora, isa na ka pangutana. Ikaduha na tong nagpailang baptist, pero pangutana, abot balaod. Rubida. Yung utana, SDA ka no? Mingon na nga, na pangutana diha. Ay, ba ta mamugos, pero makasabot mong gutag SDA mangutana. SDA mangutana, balaod, yun na, wala lang daganan. Daga nagbalaod ayon. Wagi klaro gini mga kuagi karon prestante karon. Ingon dire si Kuan, sabi dito ni Al Achauso, Achacoso. Good morning bro, PPP. Good morning din sa iyo bro. John Tigoy, good morning Jando. Sabi ni si Jimmy Oren nag-send ng 50 stars. Thank you po sa inyo. Pag-send sa akin ng stars. Maraming salamat po. Bernardo Ibarzabal nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you po. Si Luigi Anthony Plaida, bro JD, tuloy po ba debate nyo ni Almasora? Ala, naman ko debate niyang gabi eh. Ato pinumduman si Kuan B, si Kuan. Sini? Kung pinumduman to si Kuan ha? Si Bulawanong Oras. Bro.
Bro, unya to 8 p.m. Debate na ko, ikaw napili nga moderator. Okay, namuli ko debate yung gabi di ay. Okay, then alitan ni Kwan. Si Holy Google, alala ko ni Holy Google, Kwan, mo message sa Kwan, text kay dili naman may magko-communicate ni Kwan ni Holy Google. Ako na imong Holy Google dito mahulog yata ni ka Kwan. No? So ari ko ni Holy Google. So ako ni messagean si Holy Google dire. Sabi dire ni okay na nga. Unyang gabi na atong debate. Hindi ko debate o niya. Bisaya ni nga debate ni kay di daw kahunat si Holy Google kung magtinagalog daw kuno siya. Bakikaw daw kuno kayo. No? So, unta, mo fair si kano niya, si Bulawanong Oras. Okay, sabi ni tuloy ba debate nyo ni Almasora? Basta mudayon to dire. Basta pupunta si Almasora dito sa Tagbilaran, then magkakadebate talaga kami ni Almasora. Promise natin 'yan, no? At meron ding isa nagpapa-schedule kay Father Darwin, para back to back. Ako si Almasora, tsaka si Father Darwin, tsaka yung pastor sa tinuod nga Iglesia ni Cristo. Kuya kay nga tinuod nga Iglesia ni Cristo. No? Ay si J. Anuevas, renewal in town sa SEC, bro. Renewal sa SEC, guys. Alex Doromal, morning bro. Jando, watching from City of Digos. Thank you sa iyo, bro. Jose Tomo, managusa mo ni Ate Caroline. Musta bro, Jando, Happy New Year og sa imong family. God bless you always. From Jamie Oren, nakakasira lang ng araw. Yung mga MCGI bro, mga balingag yung utak. Watching from Antipolo Rizal. Balingag yun, daliman mo. Akalain nyo. Sabi ko kay Agustin Talisa, sabihin mo kay SLTV, pasukin ko siya sa live niya. Sa next live niya, pasukin ko siya. Anong ginawa ni SLTV? Kinontak si Almasora at saka si Larry Silva. Anong ginawa ng dalawa? Nagkalat sa live. Hindi maunawaan hindi makasagot si SLTV kasi tinatakpan ni Almasora at saka ni Larry Silva. At the end, talsik pa rin sila. Talsik. Sabi ko kay SLTV, alam mo, live mo ito. Hanggat hindi mo pinapaalis yung dalawang yan, mapapahiya ka talaga dito. Kasi yan tagapaggulo eh. Nang didistract si Almasora. Kaya ang ginawa ko, tiniplay ko ito. At sila naman ang nadidistract. Sabi naman ni Jolani Herminia Gayumali, hello brother, Happy New Year. Sabi niya, as human nga matuod, napatay gyud siya. Napatay gyud lagi siya. Kanya pagkamatay, kato iyahang persona nga namatay sa cross. Masa man to? Human person to o divine person? Walay ginikanan, mga anak og nature. Ang ipanganak sa mga inahan, persona, dili nature. Sa diyang ipanganak kasi mong mama, apil na dihay mo ang kalag, apil na dihay mong espiritu. Imong mama ang inahan sa imong kalag o imong espiritu. Kaya nakabaton kag inahan sa diyang ipakataw kas kalibutan. Mauna siya. Lima ni mga mahina mo nilang logic nila, God. Leonardo Sunigo, good morning, Brajando. Ask Brajando about kay Peter as first pope. During the time of Peter, wala pa man na-establish ang Roman Catholic Church. Na-establish na, oy. During the time of Peter, na ang Catholic Church. Mura ra nagsugbo ba?
Na ang Sugbo, wala pa ang ngalang Cebu. Kanang pangalang Cebu, bag-o ra na. Ang ngalang nga Sugbo sa una pa na. But it doesn't mean nga lahi ang Sugbo, lahi ang Cebu. Maura na siya. Halimbawa, gidugangan og Roman ang pangalan sa Iglesia Katolika ni atong 1870. Kun mao, unsang relihiyon na gidala ni Magellan sa 1521. Oh, makahingalan ba mo? Kung unsang relihiyon na ang gidala ni Magellan sa 1521, nga niya ang tiga, wala akong magidugang ang pangalang Roman sa pangalan. Sama na ninyo ron. Oh, gamaan yung argumento. Ang gidala ni Magellan, dili to Roman Catholic. I-prove ninyo nga dili Roman Catholic ang gidala ni Magellan. Kaya masagpaan mo aning kuan na to diri at atong referensya na to. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Oh, saan nyo na pagsagang ron? So na-establish na, no? Na-establish na sa dihang siyang first pope, na-establish na. Nang among dialogo ni Alpihaba, ingon siya, mas unang na-exist ang Eastern Church kaysa sa Roman Catholic Church. Mao ba unang ga-exist? Oh, kanus aman ga-exist. Wala katubag si Alpihaba. Niyata siya 1054. Unya 398 AD. Tunay Pope Damaso nagsugo ni St. Jerome nga i-kolektahon ang mga libro o i-translate kini. Nigawas ang Latina Vulgata kato si Santo Papa Damaso. Unsa siya nga relihiyon? Eastern Church dili. Ingon si Alpihaba, inyo na. Unsa to? Insya, inyo na. Amuang unsa man, Romano Katoliko? Show. Amo ada ito si Kuan ay Pope Damaso. Wala may Santo Papa ang Eastern Church. Sama niyo na pagpanagang karon. Kano sama ni gawas ang Greek Orthodox nga matud pa sa gigamit nilang referensya, ang Greek Orthodox daw is una sa Roman Catholic. Mo ba? Kano saan ni gawas ang Greek Orthodox? 1054. Kano saan ni gawas ang Roman Catholic Church? Matud pa nila, unahan pa daw. Kaya mas una pa daw ning gawas ang Greek Orthodox. Kung mao ka na, unsa mang relihiyon na si Pope Damaso. Ayaw kayo na Greek Orthodox to. Ha? Si Condiri, si Joanne Day, nag-send siya sa akong 10 stars. Wow, thank you po. Si Mike Castro Soriano, 50 cent. 50s ang stars nag-send. Wow, thank you. Wanagi sa barista niya nga manawag na turon. Laya po niyo sa barista manawag, oy. Kung una man ang kahadlok, Jason Torno po, nawag mo Jason Torno, iyang gusto sa iyahang live. Ingon dili si Daniel Ganads, bro JD, si Goodness of God, aha man kahato, tuwa siyang brief niya. Jolani Hermia Gayumali, divine person, second person of the whole Trinity, Diyos nga matuod, kung tao nga matuod, daghan pang Katoliko, nawa kasabot ani kay kulang sa katekesis, Brad, correct. Sylvia Dave Culbertson, wishing you a happy new year, JD. Dong JD, keep up the good work. Oh, thank you po, ma'am. Ruel Labastida Ganuhay, bro JD, mingaw na ko og tanaw debate nimo, unta na ay musukol nimo diha. Unyang gabi na si Holly Gogo. Matutaan niya nga husto ang interpretation sa Seventh-day Adventist sa Daniel 7:23 to 25. Ganyan nga insakto. Okay, nadakaroon ni Christopher Laga, out of coverage area ang numero mo, tatawag sana ako. Tawag ka, out of coverage. Kung out of coverage ang akong number,
Pwede ka mo tawag sa akong messenger, bro. Ako, Christopher Laga. Ako yung mo message ni mo, ha? Ako yung message ni mo, ha? Christopher Laga. Para makakuan ka, makakontak ka na ako. Christopher Laga. Okay, message na ni Christopher. Christopher Goyo, may ninggawas na rin. Friend mo din may Christopher Goyo di ay. Saan ni si Goyo? Mo ni tong Goyo nga kuan tong sa Badista? Christopher Laga. Okay. Are bro, tawag. Are bro, tawag. Oh. Nag-message na ko nimo bro, Christopher Laga. Reply lang na aron matawagan ta ka. No? Reply lang na aron matawagan ta ka. Juscoro Encarquez, good morning bro JD, watching from Panagdahit, Kasambagan, Cebu City. Kumusta nakahasi tatay nga supakero? Wa na paramdam. Tatay Dominador, wa na paramdam oy. Si Junjun Costillas, watching from Asin City, Solete. Maayong buntag bro. Wow, good morning. Si Daniel Ganads, Almasura, maubatong saba kayo bayuta, sakto yung ka. Trying hard, gesture, nga awat-awat ni Soriano. Inistoryahan, klaro kayo, awat-awat ni Eli Soriano. Hasta ang move sa iyahang ba niyang abagaw, siyang liog, klaro kayo, awat-awat ni Eli Soriano. Ingnon bitaw na ko. Sinabihan ko siya, napakadali sa aking talunin ang mga nangungopya kay Eli Soriano. Biglang na si Almasura doon. Sige, gamitin mo yan, lagot ka. Mora na hali Google nga Bisaya, sabi ni Shipra Kanama. Kamo siya mo tinagalog. Problema lang kay mas pabor siya sa Bisaya kuno daw. Jolani Hermia, lami itong Tagalog yun, no? Or masabdan sa kakadaghanan. Jermia Gayumali from Iloilo, bro, watching pa, shout out, bro, please shower out. Straight to the point. Matt Frago Aldovino, good morning, bro JD, watching from Batangas. Si Roland D po, MCGI, walang taong makapasok sa langit na nagmumura. It should be Santos Historiano for sure. Entertaining siya ni Lucifer, klaro. Walang mura eh. At take note ha, sabi ni Badawin nila, isa sa mga matinding atake ng demonyo, yung hindi nakasalanan sa iyo ang isang bagay na kasalanan naman talaga. For example, sa kanila yung pagsabi ng tarantado, yung pamamanutsada nila, para sa kanila, okay lang yun. Okay lang yun. So, hindi masama sa kanila yon. At tinan mo yung mga anak nila, pag sumagot sa tatay, tarantado. Virgie Centeno, excited na kami sa Brojando sa hamon sa iyo ni Almasora. Maganda yan, face to face. Face to face, mga kams Tagbilaran. Kasi dati, ginawa ko yan face to face sa ano pa? Sa Luon, laban kay Ralph Lo Chavez. Tagbilaran, laban kay Jimmy Ranises, pero wala kaming video nun, audio lang yon. Next is doon naman sa Cagayan de Oro, laban kay Jerry Laig at Reynaldo Condino. Sabi ni Almasora, baka daw ko umatras. Ano kala ba ko record na umatras? Sabi naman dito ni Bonifacio Satore, good morning bro Jando. Christopher Laga, puro naman kasi nungalang aral ng ikar. Sinungalingan doon, tawagan, tanibe. Christopher Laga, tubaga be? No answer. Christopher Laga, nag-message na ko nimo sa imuhang messenger. Palihog ko reply. Palihog. Reply bro, reply. Christopher Laga, nag-message na ako sa iyo sa messenger. Replyan mo. Para matawagan na kita. Okay, puro naman kasi nung ngalingan ng aral ng ICAR, RCC, o Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, o Roman Catholic Church na ito, Mr. Jando Alabado, na hindi naman ito ang sekta at relihiyon. Ano hindi relihiyon? Hindi daw relihiyon. Basahin natin ako, hindi ba relihiyon ha? Ito talaga, sinungaling talaga itong mga protestante.
Ate, ipakita, hindi ba relihiyon ng Romano Katoliko? At sinungaling daw ako? Basahin natin. Tingnan nyo kung hindi ba relihiyon ng Romano Katoliko. Ito. Tingnan nyo ha, hindi ba siya relihiyon ha? Tingnan nyo. Christianity. Ito ay sa The Philippine Unique Nation by Gregorio Zaide and Sonia Zaide sa page 123. Sabi dito, Christianity, Spain's greatest legacy, the greatest legacy of Spain to the Filipino people's Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Naman yung religion lagi. Naman yung religion. Ikaw may sinungaling. Christopher Laga, ikaw sinungaling. May basa ko, Catholic religion, no? Paano mo iiwas na ngayon yan? Hindi Roman yan. Ito yun, no? Specifically, the Roman Catholic religion. Ingon, dili religion. Dili religion. Bot-bot yung dili religion. Ikaw may bot-botan. Ikaw ang sinungaling. Kasi ang ebidensya dito, ang Katoliko, relihiyon talaga. Na mga apostol na umiral noon na inusig ng malabis at nilipol ni Apostol Pablo. Catholic religion. Kaya ikaw ha, hindi ka uubra sa akin. Hindi mo ko kaya, Christopher Laga, tandaan mo yan. Ariel Balajadia, yung 10 utos nyo, binago nyo, nawala. Yung huwag gagawa ng rebulto. Ano yung nawala? Hindi nawala yun. Bahagi yun ang unang utos eh. Bahagi yun ang unang utos. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng rebulto. Para iyong sambahe kasi isa lang ang Diyos mo eh. Ang Katoliko naman, ang ginawa naman, yung mga imahe ng mga santo. Tinanong ko sa SLTV, meron ka bang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ng mga imaheng hindi naman kinikilalang Diyos? Walang naibigay na sagot sa SLTV. Ariel Balajadia, kung meron kayong mga reklamo, mga SDA, tawag naman kayo para ngawan nyo na. Kalahin nyo, nagmamakawan na ako para ilabas nyo yung tapang nyo. Labas nyo na, ngayon din. Actually, bihira lang ako nagla-live eh. Bihira na ako magla-live eh. Kaya, pasok na lang kayo pag meron kayo reklamo. Roland Dipo, the greatest business is to make a new religion under your name and all 10% will be yours to your generation. Ang mali lang ni Soriano, wala siyang asawa, paano lalaki ang gusto? Sabi ni Ariel Balajadia, ang RCC ay nagmula sa Roma, hindi sa Jerusalem. Tama, ito sinungaling. At ipakita ko saan nagsimula ang Roman Catholic Church. Itong sinungaling. Sa Roma daw nagmula. Basahin nga natin sa Roma ba nagmula ang Roman Catholic Church? Ito. The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ayan, Saan ba mabasa? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Ating ulitin ng basa, baka kasi hindi marunong bumasa yung ating commentator eh. Ito ha, ating ulitin ang basa. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem.
Straight to the point. Huwag mo sabihin sa akin, nabulag ka ngayon. Huwag mong sabihin sa akin, hindi ka na marunong bumasa ngayon. May nakalagay ba dyan na the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Rome? Takag, tabi ni mga protestante, oy. Wala kayong panama. Yung sa inyo ang kasinungalingan. Oh, baka sabihin nyo naman, oy, nagsisinungaling ulit ako. Ate, pakita, Wikipedia naman tayo, Wikipedia, okay? So, ating buksan sa Wikipedia. Saan ba nagsimula ang Roman Catholic Church? Okay, so ating tingnan ha. Okay, ito tayo sa Wikipedia. Okay, ito tayo sa Wikipedia. Roman Catholic Church. Okay, tingnan nyo ha. Kita natin ha. Ayan. Roman Catholic Church. Ang lumabas, Catholic Church. The Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church, is the largest Christian church. Straight to the point. Ano daw? The Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church, is the largest Christian church. Ating tinan kung saan ito nagsimula. Tinan saan nagsimula ha? Oh. Origin, Judea. Saan yung Judea, bro? Ha? Siya nagsimula, first century, first century. Ha? Ang Catholic Church, o Roman Catholic Church, nagsimula first century sa Judea. Saan yung Judea? Yun ba ay nasa Roma? Ha? Ang Judea ba nasa Roma? Baka sabihin nila, oh, nakalagay dyan Roman Empire. Natural, ang Judea under sa Roman Empire. Natural. Ano daw? Ang Roman Catholic Church nagsimula first century. Saan? Sa Judea. Saan ang Judea? Roma? Takar man ka de, matampay yung biyakas ka matuuran ba ya? Taka lang kagtabi. Okay, sabi dito naman ngayon Kuan. Pasok na lang kayo kung meron kayong reklamo. Ha? May reklamo kayo, pasok na lang kayo. Hirap yung mga duduwag hanggang comment section lang eh. Sabi ni Daniel Ganas, kasi ang pagkaintindi nila ng Roman Catholic Church galing sa Roma kasi may Roman daw. Mga Protestante crab mentality, tagilid pag-iisip. Bakit ba nilagyan ng Roman sa pangalan? Yan. Yan ang ating ibigay naman ulit. Bakit ba nilagyan ng Roman sa pangalan? Ibig sabihin ba sa Roman nagsimula? Mali. Ito tayo sa ang dating daan reference. Sige, namin ito ng dating daan eh. Eto. Yan nyo ha. Ba't ba nilagyan ng Roman sa pangalan? Eto. The Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome. Bakit daw nilagyan ng Roma ng pangalan? Kasi ang authority of the church centers into the Bishop of Rome. It doesn't said na nilagyan ng Roman sa pangalan, therefore sa Roma nagsimula. Both. Straight to the point. Palibasa kasi protestante sanay na sa pagsisinungaling.
Kaya normal na sa kanila ang magsinungaling. Straight to the point. Normal na lang sa kanila yon. Nasanay na kasi. Kasi pinahintulutan ng nanay nila na magsinungaling. Ayan tuloy, lumaking sinungaling. Kung sana itong mga ito, pinigilan ng kanilang mama, pinalo ng kanilang mama, malamang magdadalawang isip itong magsinungaling ngayon. Pero baka pinahintulutan, kaya yan, umabuso. Ayan, lumaki ulo. Kaya siya may Roman sa pangalan kasi ang authority of the church centers into the Bishop of Rome. It doesn't said na Roman siya sa pangalan kasi sa Roman nagsimula, walang referensyang ganon. Ha? Walang referensyang ganon. Okay. Sabi naman dito naman ni Arya Bagadia, mali, walang Santo Papa sa unang iglesia. Ano walang Santo Papa? May Santo Papa, hindi mo lang alam. Ano ba ang Santo Papa? Ating tingnan ha. Ano ba ang Santo Papa? Ating basahin kung ano ba ang Santo Papa. Ito ang Santo Papa. Yan. Sabi dyan, Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope. Ano daw yung Pope? Popular title of the Bishop of Rome. Popular title of the Bishop of Rome. Tanong, sabi sa Gawa 20:28, ang iglesia merong obispo. Gawa 20:28, sabi ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. No daw? Mga obispo. So sila ang binigyan ng authority, ang mga obispo. Ang tanong ngayon, ha? Sino ba ang obispo? Nakarating ba sa Roma ang mga obispo? Nakarating. Kaya nga mayroong Romans yung ating Bible eh. Ating basahin sa Roma, Roma simulan sa 23:11 ng Gawa. Ano sabi dito? At nang sumunod na gabi, lumapit sa kaniyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagpapakatotoo mo sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patutuhunan mo rin ngayon sa Roma. Sa pagpunta ni Apostol Pablo at Apostol Pedro sa Roma, natural, nag-convert sila ng mga believers. Nag-convert sila. Yung mga na-convert nila, na mga believers, saan nila pinaanib yun? Alang-alang pa, biyahiin papuntang Jerusalem. Hindi. Nagsagawa sila ng kanilang chapter sa Roma. Ano nga yung Pope? Yun ay Bishop of Rome. Bishop of Rome. Ngayon, pagdating ng iglesia sa Roma, kung saan nagpatotoo si Apostol Pablo, wala bang obispo? Sagot, meron. Bakit? Lahat ng lugar kung saan sila napadpad, talagang meron silang diladala na ganyan. So yan ang problema sa kanila. Pagdating nila sa Roma, nagturo, nag-convert ng mga believers, saan nila pinapasok? Natural, sa iglesia nila sa Roma, may obispo ba sila doon? Meron. Sino? Apostol Pedro. At tingnan, list of Bishop of Rome. List of Bishop of Rome. List of Bishop of Rome. Sino nauuna? Ito List of Bishop of Rome. Kasi yung popular title of the Bishop of Rome is Pope. Ito tayo.
Sino nangunguna? Sino nangunguna? Saint Peter. Sinong Saint Peter ito? Sino Saint Peter yan? Atin puntahan sa Wikipedia kung sino Saint Peter yan. Tignan na. Sino Saint Peter yan nangunguna dyan? Tignan natin. Eto, Peter. Sinong Peter yan? Ay! Si Apostol Pedro pala ang unang obispo ng Roma. Ang obispo ng Roma, Santo Papa. Ang naiwan dito sa loob, yun, laking ebidensya niya, no? Laking ebidensya. So, sana wag masyadong sirado utak. Kasi damo na sirado utak yun, na mo nakikita na kawawa at kulelat kayo sa kaalaman. Okay. So, move na tayo ngayon. Dito naman tayo sa next na magtatanong. May tanong na nun. Comment, Bonifacio Satori, ganyan paghusga ng husga. Di naman nag-research. So, palpal ka ngayon. Ariel Balajadia, kaya Roman Catholic dahil nag-start sa Roma. Mali! Sabi ng kasabihan, ano man ang idaldal mo, wala yang kwenta kung wala kang referensya. Kung wala kang ebidensya. Lahat ng mga dinaldal mo, Ariel Balahadia, walang kwenta yan. Basura lahat ng mga yan hanggat wala kang ebidensya. Pero, malas mo talaga. Dahil ako may ebidensya. Unang binasa ko, The New Book of Knowledge Encyclopedia. Pangalawa, yung Wikipedia mismo nagsasabi, the Roman Catholic Church began in Judea. O, saan yung Judea? Sa Roma. Ha? Sabi niya, yung iglesia ninyo, tatag daw ni Constantino. Hoy, walang mababasa ni si Constantino tatag ng Roman Catholic Church. Basahin natin. Ating basahin. Pagkita ko sa inyo yung mga kulila talaga kayo. Ating ipamukha sa mga protestanteng ito na mga kulela talaga sila. Eto, pakita natin ha. Yan. Si Emperor Constantine ba? Constantine ba? Ang founder ng Roman Catholic Church. Yan. Si Constantine ba ang founder ng Roman Catholic Church? Sa tingin ninyo, ano ang isasagot ni ChatGPT? Ating balikan ang sagot ni ChatGPT. Si Emperor Constantine ba ang founder ng Roman Catholic Church? Sagot, hindi. Hindi si Emperor Constantine ay hindi ang founder ng Roman Catholic Church. Hindi pala si Emperador Constantine. Ikaw ang sinungaling, Ariel. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Alam nyo, sa Batista pa lang ako, hinanapan ko ng referensya ang pastor namin. Pwede nyo ba akong bigyan ng referensya na si Emperador Constantino ang founder ng Katoliko para isampal ko kay Wendell? Alam nyo, walang binigay si Pastor de Colongon. Si Pastor Binasahan, Ruel Binasahan. Wala siyang binigay na referensya. Ang binigay nila, daldal. Hanggang ngayon, wala pang ni isa mang SDA nakapagbigay sa akin ng referensya na nagsasabing si Emperador Constantino ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Bakit? Ayon mismo sa libro ng SDA, The Ministry Magazine, the Catholic Church was established by the Lord Jesus Christ
and his apostles. Straight to the point. Huwag niyo sabihin sa akin si Emperador Constantino yan. Yun talaga, nasanay na sa kasinungalingan. Bistado na kayo, walang Santo Papa sa unang iglesia. May Santo Papa, di mo lang matanggap eh. Ating balikan, wala pang Santo Papa sa unang iglesia. Eto. Yan o, tingnan mo. Ano? Sino nangunguna dyan? Ayan, ate mo na ipakita yung, yung kabuuan ng browser ha. Ayan o. Sino nangunguna dyan? Lito ay list of popes. List of popes to. Ayan o. List, first century. List of popes yan o. List of popes. Hindi ka naman siguro, bulag list of popes. Sino nangunguna sa list of popes? Ito. First century. Sino nangunguna? Saint Peter, Petrus. Date and place of birth. Bethsaida, Judea. Roman Empire. Born as Simon, son of Yona, a Jew from Judea, a peregrinus, free provincial subject of the Roman Empire who was not a Roman citizen, apostle of Jesus. According to Catholic tradition, he received the keys of the kingdom of heaven. Ito yun, no? According to Catholic tradition. Yan na. According to Catholic tradition. Ang kanilang paliwanag dyan, ay tradisyon lang pala yan ng Katoliko. So, hindi totoo. Yan ang kanilang sinasabi. Ayon sa Katolikong tradisyon, si Apostol Pedro ang tumanggap ng susi of the kingdom of heaven. Tanong, dahil according to Catholic tradition, totoo o mali? Totoo ba? According to Catholic tradition, he received the keys of the kingdom of heaven. Tanong, tama ba o mali? Kaya walang sabadistang malakas ang loob tumawag sa akin sa live. Ha? Si Hali Google lang naman tumatawag sa akin eh. Bakit? Kasi nakatago ang mukha nun. Matapang ang loob kasi nakatago yung mukha niya. At pag ilantad mo, kulong ka raw. No? Ha? Pag nilantad mo si Holy Google, yung mukha niya, kulong ka daw. Siya lang naman ang malakas ang loob na tumawag sa akin sa live kasi nakatago yung mukha. Diba? So, may Santo Papa. Hindi mo lang matanggap. Okay. Meron po. Muna dito. Okay, tuloy tayo. Lantad na sa live. Nainip na kami. Lantad na sa live. Ha? Sige na. Marcos 7:8 para sa inyo. Ano Marcos 7 sa amin yan? Uy, sa Israel yan, oy. Marcos 7:8 sa Israel yan. Di gagamit talata, di naiintindihan. Ating basahin ang talata. Sa Israel, kawawa naman to sa badistang ito, hindi niya alam. Ating basahin na, Marcos 7. Sino ba tinutukoy dyan? 7:1, tisimulan. Sabi, at nakisama sa kanila ang mga Pariseo. Sino daw yan? Pariseo. Yang mga Pariseo ba, Romano Katoliko? Bot-bot nimo.
at ilan sa mga iskriba na nagsipang galing sa Jerusalem. At kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna ng mga hugas ng maingat sa mga kamay na ang lalim naman ng Tagalog na to. Dito sa pinakamadaling maunawaan, lalim ng Tagalog niya. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain ay hindi muna naguhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Ano daw? Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Ang tanong, ginagawa ba ng mga SDA ang tradisyon ng mga Hudyo? Ang mga SDA ba pag kumain, naguhugas ba ng kamay muna? Naguhugas ba ng kamay muna ang mga SDA? Yes, naguhugas ng kamay yan. Kaninong tradisyon ng inyong sinusunod? Tradisyon ng mga Hudyo. Tradisyon ng mga Hudyo. Ang sinusunod ninyo. Pag nagugas kayo ng kamay bago kayo kumain ng paniod to. Bago kayo kumain ng paniod to, pag kayo nagugas ng kamay, tradisyon ng Hudyo ang sinusunod ninyo. Tuloy. Hindi din sila kumakain ng anumang nabibili sa palengke nang hindi mo na sila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami pa silang mga tradisyong tulad nito. Sino ang may tradisyon? Mga Hudyo. Ang mga Hudyong ito na merong mga tradisyon, membro ba ng Romano Katoliko? Lelang nyo! Ano? Katoliko ba? Sabi niya, Marcos 7:7 hanggang 8 para sa inyo. Kakamalagtabi niya? Mga Hudyo gipasabutan na? Tuloy natin basa. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Ano daw? Ano sabi ng Pariseo? Bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo o ng mga apostoles mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Sino may tradisyon? Sino ang may tradisyon ayon sa Marcos 7? Romano Katoliko ba o mga Hudyo? Yang mga Hudyong yan, Sabado ba yan o Linggo? Tuloy natin sa is. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Bago pala nangyari ito, hinulaan na ni Propeta Isaias ang mga Hudyong ito. Bago pala nangyari ito, hinulaan na ni Propeta Isaias ang mga Hudyong ito. Sabi niya, ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito. Sino ang mga tao na yan? Mga Hudyo yan. Yan ay mga Sabadistang mga Hudyo. Hindi yan mga Romano Katoliko. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso.
Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos. Sinusuway ninyo. Sino kausap ni Kristo? Di ba mga Pariseo? Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sino ang may tradisyon dito ayon sa talata? Mga Sabadistang Hudiyo. Na? Mga Sabadistang Hudiyo ang tinutukoy ng talata na may tradisyon. Bakit mo ibinabato sa Romano Katoliko? Ang konteksto niyan, mga Hudiyo. Ibig sabihin, ikaw hindi mo nauunawaan ang Biblia. Bakit? Sabadista ka kasi! Lahat ng mga Sabadista hindi nakakaunawan ng Biblia. Kaya pag nagbasa, akala nila Katoliko na. Wawa naman to. Wawa mo naman. Mali ang unawa mo. Yan kasi yan ang napapala nyo kakapakinig sa mga aral ng Sabadista. Pati ba naman konteksto binabaluktot pa. Pati ba naman konteksto binabaluktot pa. Yan ang problema. Mga SDA, kayo ang gumagawa, binabaliktad nyo sa amin. Sabi niya, parang nga sa inyong nilalaman ng Mark 17:18 sa panahong ito. Hoy, hindi sa panahon natin yan. Ang tinutukoy ni Propeta Isaias, yung mga Hudiyong kinausap ni Kristo. Hindi yung mga Katoliko. Kawawa naman, mga Sabadista. Sabadista kasi kayo. Yan ang napapala ng mga Sabadista. Nakikinig sa mga bulaang tagapagturo. Tamang sinasabi ni Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo 4:3, basahin natin. Sabi ni Apostol Pablo ganito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. O ang tamang aral doon, ang mga Hudiyong kausap ni Jesus ang tinutukoy ni Propeta Isaias. Yun ang tamang aral doon. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig. Kaya mga Sabadista, gusto nila yung mga pastor nila o pangturuan sila na Katoliko ang tinutukoy, hindi naman totoo. Naghahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Ano yung kanilang layaw? Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang mga Hudiyong kausap ni Jesus, ang tinutukoy ni Propeta Isaias, hindi Katoliko. Ano? Ang tinutukoy ni Propeta Isaias yung mga Hudiyong kausap ni Jesus, hindi ang Katoliko. Pero ang mga Sabadistang ito, na masyadong fanatic sa mga Hudiyo, naku, ibinabato sa Katoliko. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Yung gawa-gawa lang ng tao na aral, yun daw ay ang Katoliko daw tinutukoy sa Marcos 7:7-8. Sinabi na nga ni Kristo tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Sinong kausap ni Kristo? Di ba mga Pariseo? Pariseo ang kausap ni Kristo. Hindi naman mga Romano Katoliko Aliwaliwanag, verse 1 pa lang, may Pariseo na nakalagay, tapos Katoliko magbibintangan mo.
Take note. Ano ang sinasabi sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 16? Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Hala, nalabag na naman ito ni ano? Nalabag naman ito ni sino yun? Ni Ariel Balajadiya. Nalabag ni Ariel Balajadiya ang Exodo 20:16. Nalabag mo na naman. Anong mangyayari pag nilabag mo? Ariel Balajadiya ang Exodo 20:16. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumalabag sa isa sa mga ito, ay lumalabag na rin sa buong kautusan. Ibig sabihin, nagsabat ka ba? Basura na yan. Ginalang mo ba yung mga magulang mo? Basura na yan. Bakit? Nilabag mo ang buong kautusan ng dahil lamang sa paglabag. Sa Exodo 20:16, huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa iyong kapwa. Malinaw ang sinasabi ni Kristo. Totoo nga ang sinasabi ni Propeta Isayas tungkol sa inyo. Sinong kausap ni Kristo? Pariseo, hindi Romano Katoliko. Wawa ka naman. Wawa ka naman. Wala kang laban sa akin. Tandaan ninyo, mga baguhang sabadista. Wala kayong laban sa akin. Baguhan lang kayo, tapang-tapang nyo na eh. Ha? Yung si Bulawan ng oras, karuning alive. Karuning alive, bro. Oh. Karuning alive. Basi wait lang, ha? Ito talaga si Divine. Ito talaga mag-iingay sa loob. Sa loob talaga mag-iingay. Ala, sige. Ariel Balajadiya. Labagin mo, Exodo 20:16. Matutuwa sa iyo, demonyo. Ha? Ariel Balajadiya. Sige, bintangan mo ba kami na kasinungalingan? Ano pa idadagdag mo doon? Sa ngayon pa lang, lahat ng paggawa mo ng kautusan, basura na lahat ang mga yon. Tandaan mo, Ariel Balajadiya, kahit tinupad mo yung siyam na utos, pagdating sa ikawalo, Exodo 20:16, pag yun nilabag mo, nalabag mo na lahat. Na? Lahat ng yun, nilabag mo na. Sige, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Sumaksi ka pa ng dito to. Dagdagan mo pa. Sabi ni Eugene De La Rosa, pakibasa ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, bro. O, basahin natin. Nagtuturo ba ng tradisyon ang mga apostol? Nagtuturo. 2:15 ng 2 Thessalonians ang sabi ganito. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which you have been taught,
whether by word or our epistle. Ano yan sa ano? Ano yan sa Tagalog, no? Kaya nga mga kapatid, pagkat magpakatatag kayo na panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo. Yung katuroang ipinasa, yun ang tradisyon. Yan ang mga tradisyon. Handed from generation to generation. Sa magitan ng aming sinabi o sinulat, sa madaling salita, ang mga apostol, nagtuturo ng mga tradisyon. Kaya yung mga Sabadista, pag nakarinig ng tradisyon, automatic agad allergy. Kasi mali ang tinuro ng kanilang pastor. Anong sabi niya sa 3:6? Ating basahin sa English. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Ano yan sa Tagalog at Tagalogin? Mga kapatid, iniutos namin sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Yung turo na ibinigay, tradisyon yan. Ano daw? Layuan ninyo. Sabadista, layuan yung mga Sabadista. Mga sinungaling eh. Mga sinungaling eh. Pagbintangan ba naman tayo ng ano tayo daw tinutukoy ng Marcos 7:7-8, ang liwa-liwa lang sinabi ni Kristo. Si Kristo na mismo ang nagsabi doon, totoo nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Sino ba nakausap niya? O kami ba? Akala ko ba, hindi naniniwala ang SDA na first century may Romano Katoliko na. Akala ko ba malaki ang pagtutol ng SDA na sa first century may Romano Katoliko na. Ba't iba pa ng papananaw mo, Ariel Balahadia? No? Sarap mo namang batukan. Ano mga maring katuruan ang tinuturo mo? Hindi tama yun. Mali yun. Mali. Huwag kang magturo ng mali. No? Huwag kang magturo ng mali. Kahit sino ka pa, wala kang karapatang magturo ng mali. No? Kahit sino ka pa, wala kang karapatang magturo ng mali. Ha? Pasok ka sa live, Ariel. Huwag ka magtago sa palda ng pastor mo, sabi ni Loki Austria. Sabi ni Ariel, tradisyon kasi aral nyo, kaya sa inyo inadress ang mga tradisyonal tapar. Sige, magbintang ka pa. Magbintang ka pa at ako'y natutuwa. Nilabag mo lahat ng utos. Hindi traditionalist ang kausap ni Kristo dyan, mga Parisiyo yan. Ang mga Parisiyong kausap ni Kristo, sila ang tinutukoy ni Propeta Isaias. Sa madaling salita, mga Sabadista ang mga yan. Bro, ang isday, nagpaka-Hudiyo, bisan dili Hudiyo, Amerikano, pinadayag 3-9 to bro. To bro. Ang kampo ni Satanas, nagpaka-Hudiyo. Kadumdum ko itong isday sa kuan? Usamis? Hudiyo ka? Siya Hudiyo. Dagway ni mo, murag kuan, murag ka ng kuan, sa taga to? Murag Afghanistan, taga Afghanistan. Taka Hudiyo. Tanaw ko si mong kuan be? Imong birth certificate be o sa ibutang sa kanang kuan? Nationality o Jew ba o kanang Pilipino? Dini pa kita iyang mayudita.
masakpan mga yung nationality Filipino, dili de Joe. Bro JD, out na po ako kasi papasok na ako sa work. Magbike lang ako pagdating ko. Pag nag-live ko, papasok ako ulit. Salamat. Oh. Ingay talaga ng cellphone ni Divine. Divine. Naipon, sukaypon. Hasta ko, musyagit ako papel. Naipon. Sukayo. Hasta ko musingit og kapel, gusto kayo po nimo. Naalala ko si Elisoriano, sabi ng ministro, huwag kang magagalit. Sabi ni Soriano, hindi ako gagalit. Kaya ko lalakasan ng boses ko kasi maingay. Okay? Hanggang dito na lang tayo. Lagpas na alas 12:26 na. Oh. Takot si Ariel Blahadia pumasok eh. Takot si Harwell. Si Jerwin. O Jerwin, ikaw naman. Ano? Ibagtalakayan ka? Sabihin mo lang. At tawagan si Jerwin. Ha. Baka sakali may ano to. Kung magbisaya ka bro, bisaya ay tapong doa bro. Tawagan be, active man ni siya. Tawagan makasulod. Yung putubagon tani kay kani. Patakaro kuno ko gyawin. Hello bro. Ate, magiging mo patakaro ko gyawit bro. Gaya oy. Sige, pataka. Kisa manigi pasabot sa Marcos City 8 bro, kung dili itong mga parisiyo bro. Din na yung tradisyon ni mo? Oo. Ito na yung Kristo na yung tradisyon. Kanang pataka magkako bro. So, kung dili parisiyo yung ipasabot ni Propeta Isayas, sa iyahang gisulat, kisa manigi pasabot yung may giingon ni Kristo. Sakto gid ang giingon ni Isayas mahitungkod sa inyo ha. Ano ang giingnan da kay parisiyo man? I-prove ko sa kuwabing Romano Katoliko giingnan ni Propeta Isayas. Nagtulod yung tradisyon din sa kanang ilansang sa cross? Sige lansang sa cross. Wa man lansang sa cross dito. Kanang mga ribulto ba? Uy, dili ribulto. Bro, dili ribulto ang tradisyon gipasabot dito. Dili ribulto. Ang ribulto, tradisyon yapon na siya. Tradisyon sa? Sa inyo ha, ang gitudlo ninyo. Dili lagi na. Ang giingnan dito sa Marcos 7. Pagtulunan na ninyo. Ang giingnan sa Marcos 7 ang parisiyo. Matud pa ni Kristo, insakto gyud ang giingon ni Propeta Isayas mahitungod ninyo. Natulog ko na basahon be, urbida ni mga sabadista hindi kasabot sa Biblia. Pagamit-gamit og Biblia wa kasabot. Marcos 7:7. Ha? At ang basahon bro ha? Sais, ingon din sa Marcos 7:6. Si Jesus mitubag kanila. Gitubag sila ni Jesus. Gisambi ka istorya ni Jesus dire. Uno, ang mga Parisiyo pipilas sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Sila ang gitubag. Matud pa ni Kristo. Mga tigpakaaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Sumala sa nahisulat. Kisa may gitag na ni Propeta Isayas, bro. Sige, ato dito. Iskot man ka og tradisyon. Di. Kaning ko ba? Gingon ni Kristo ba? Bro, kaning gingon ni Kristo ba? Bro, ay sa ba? Kaning gingon ni Kristo ba? Lang kay mangutan ako kay total imong ipasulod diri sa imong live. Oh, sige. Nga comment raman ko mangutan na lang ko. Okay. Atong isgutan kanang gingon nimo gitudlo sa inyo nga tradisyon. Okay ra? Okay, kanang inyo diha mga Hudiyo na dili na Romano Katoliko. Okay. Okay.
Mutana ko ha. Sige, go. Tawag na, ang gitawag nga inyong rebulto ba? Tradisyon na siya, dili. Dili na tradisyon sa mga Hudiyo, bro. So, kay dili na siya tradisyon sa mga audio, nga nung gabuhat-buhat mo ana, nga dili man yung tradisyon sa video, ibig sabihin, gabuhat-buhat ra mo. Wala mi nagbuot-buot, bro. Kaya wala mi nangopya sa mga tradisyon sa Hudiyo, bro. So, ang gitudlo ni Kristo nga tradisyon, dili na mao ang inyong gibuhat karon. Ay, ang giingon diri ni Kristo sa Marcos 7:6, iyang gibadlong ang mga Parisiyo kinanudlog tradisyon. Sinangot sa tradisyon. Aro, si Jesus mitubag kanila. Marcos 7:6. Si Jesus mitubag kanila. Mga tigpakaron ingnon. Ay mo ni reklamo nila ato ni ata sa kambe. Sa Marcos 7:5. Ngano ba ang busa ng utana kang Hesus sa mga Parisiyo ang mga magtutudlo sa balaod? Ngano ba nga imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Unsa man ni sa Bisaya ni siya? Be? Ang gikabilin-bilin nga mga sugilon o tradisyon. Tradisyon. Wala misunod ang mga apostol sa mga tradisyon, mga tradisyon sa ilang katigulangan nga magkaon before magkaon manghugas daag kamot. Wala misunod ang mga Parisiyo gibadlong sa kanang mga sa mga Parisiyo. Ngano bang ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan. Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot. Si Jesus mitubag kanila, mga tagpagtigpakaaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna may tungod kaninyo. Sumala sa naisulat, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kayang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Balaod kuno sa Dios. So, ang gipasabot dire, tradisyon sa mga Hudiyo, wala gisunod sa mga apostoles. Mo ni context din. Hinga na ba ang ribulto o may labot na ribulto diya? Okay. Okay, ako i-follow up. Ako follow up. Clarification niya ko, bro. Clarification. Clarification. Ngayon mo gay na nga, ang pangutana mo gay na sa tong amigo, kamo, gatuon-tuon mo og tradisyon. Imo nang gihatag nga reference tungod kay ningon ka nga nagsunod mo sa tradisyon. Mo to ako gi-follow up sa imo, unsa ni nga klase nga tradisyon ang kanang inyong rebulto? Okay. Tulong ni Kristo wala. Balikon na ko ha. Ang tradisyon gipasabot sa Marcos 7:7 hangtod sa 8, tradisyon sa mga Hudiyo. Dili ni tradisyon sa Romano Katoliko. Mo na kung giingon ka ganina, kay ang imong kauban nagsulti ang Marcos 7:7-8 kuno nagisgot kuno may tungod sa Romano Katoliko. Muna akong gitubag, dili Katoliko lang nga tradisyon, kundi tradisyon sa mga Hudiyo. Sunod nga pangutana. Okay. Sunod nga pangutana. So, akong pangutana, gawa sa teksto. Kamo nagsunod ba mo gisunod ng mga tradisyon? Okay, salamat. Okay, imo man gipagawa sa teksto. Imong gipagawa sa teksto ani aton tubag na to. Kung kami ba nagsunod bag tradisyon, subala sa ikaduhang Tesalonica 2:15 si Apostol Pablo nagtudlo og tradisyon, bro. Ara, bro. Okay, unsa man nga tradisyon nga gitudlo ni Kristo sa inyo ha? Tradisyon sa mga Kristiyano. Unsa gani? Bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot sab nako sa langit. Mangutana ko sa imo, bisag unsa man. Kanang pag gitawag og rebulto, gitudlo wala ni Kristo nga magbuhat ka ana kay kanang tradisyon ninyo? Yes, ingon si Kristo. Oh. Bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ako sa langit. Sure ka? Ingon to si Kristo bitaw, bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ako sa langit. So ningo man sa Exodo 28, Exodo 25 mo na siya. Ay Ka magbuhat og larawan nganong iaway man nimo ng napulo ka sugo diha kang Kristo. Wala mi nag-aaway oy. Exodo 25:18 gahimog rebulto si Moises, wa mi nag-aaway ana.
Bro, unsa may katungod sa inyong pagbuhat og tradisyon nga mosupak sa kasuguan, bro? Wala yun nagsupak sa kasuguan ng paghimog larawan sa mga santos. Kaya akong ipangutana mga SDA na, mabasa ba sa Biblia nga nasuko ang Ginoo sa mga rebulto nga wala isipang nga Dios? Wag yung SDA dito ba ka nag-yes? Okay, bro. Challenge, bro. Challenge. Sige, challenge. Challenge. Sige, challenge. Ug na ako'y mahatag, bro. Nga ang kanang pagsimba sa mga santos kay mamanan yung mga rebulto niyo, mga santos man, di ba? Dili, sayop Ang ka. pagsimba sa mga Sayop ka. Ingon Mga ko, santos man yung mga rebulto. ingon ko, walay mabasa sa Biblia nga gidili sa Dios ang mga rebulto nga wala isipang nga Dios. Muna kung gitubag, da ka musunod. Challenge man ka. O lagi, akong challenge kay ang inyong mga rebulto, mga santos man ninyo, di ba? Wala mi nagtudlo nga mga Dios na. Busa tagay kog rebulto nga wala isipang nga Dios. Tagay kog rebulto nga wala isipang nga Dios nga gidili. Diyos nga di gidili. Wala kasabot sa imong punto, bro. Ang, Ako lang ba? ang kanang mga Diyos bro, nga mga rebulto bro, kanang mga Diyos nga rebulto, sumala sa Isaiah 44:17, mga giisip na sila nga Diyos. Ang ingon nako, walay mabasa sa Biblia nga gidili ang mga rebulto nga wala isipang nga Diyos. Muna kong giingon, diya ka mo challenge. Klaro na ko ha. Wala ko nagisgot og Diyos. Akong punto kanang yung mga rebulto, mga santos. Ay! Ang among mga rebulto, dili na mga santos. Walay rebulto nga santos. Ang among mga rebulto, bro, dili na mga santos. Pananglitan, rebulto ni Jose Rizal. Wala tay rebulto nga pambansang bayani. Kaya nga itong pambansang bayani na matay sa Luneta, dili rebulto to. No? Sige, inayin na lang. Ang among mga Inayin na lang, santos, naay gipanganak sa ilang nanay, niagig pagkabata, hingdag ko, nangamatay, Sige. mo na ang mga santos. Mulusot mo jud ka, kinina lang. Mangutan ko sa imo ha. Nganong kailangan to mangyud magbuhat og rebulto para pagpaila sa inyong santos nga nangamatay? Aniya? Nga na naging mamigribulto kay sumala magod ni Kristo, bisan unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot usab nako sa langit. Busag itugot sa among iglesia nga maghimo mig larawan sa mga santos para dili sila makalingtan. Sunod nga pangutana. Okay. Ang imong gitubag tungod kay gisugo sa iglesia. Sakto ba 'to nga pagdungog? Kay giingon, yes, kiniingon mo si Kristo, bisag unsa nga inyong itugot. Natural ang magtugot ana ang mga tawo. Okay. Dili siya may mo, sa ingon si Kristo ha, bisag unsa nga inyong itugot, iyang gitugyan sa mga tawo ang pagtugot. Mo nang among iglesia nagtugot, kay gitugyan man ni Kristo ang pagtugot sa mga tawo. Sunod nga pangutana. So ibig sabihin di ko mo tana, iklaro lang nako. Ibig sabihin nga nagtuman mo sa inyong iglesia dili sa Biblia. Klaro ba? Nagtuman mi sa Biblia. Kay naaman sa Biblia ang giingon. Naaman sa Biblia, bro, ay sagsapa. Naaman sa Biblia ang giingon ni Kristo, bisan unsa nga inyong itugot sa yuta, gitagaan niya ang mga tawo katungod nga magtugot. Unya iyang aprobahan, bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot sa dako sa langit. Discretion ta kay barag Wa misaliri mo style no. Sige. Sige. Bro, kala gibuhat ninyo nga mga rebulto. Kailab ka na. Yes, kaila kay ko ana. Gawas tong mga wala ko na ilhan. Okay. Okay, kaila man di ka na di ay. Kana nagdupa sa tubangan siyang simbahan, kinsay pangalan na. Walay pangalan na, bro. Kay wala man namong ngali na mga wala man namong ngali na mga rebulto. Kanang rebulto nga nagdupa sa tubangan sa among simbahan, bro. Naglarawan na sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang kaniadto tus Kalbaryo sa cross.
Kanang rebulto, wala na yung ngalan tawon ay. Sunod nga pangutana. So ibig sabihin, kanang larawan, dili man na larawan kay napurma man ang ribulto, may tawag kana lahi man ang larawan siguro ribulto. Usa di Kanang nagdupa siya tubangan. usa man di larawan si mo, bro. Usa man di larawan si mo dili rebulto? Lahi man ang ribulto siguro o kanang larawan sa Kung na ako'y mabasa, rebulto gitawag larawan, pildi na ka. Kasi wala tayo gawas. Ang atong kanya, ang atong higutan ba? Kanang nagdupa siya yung simbahan. Bro Jando, nagdupa siyang simbahan ba? Ningon makangawala na pangalan. Wala ngalan. Gabuhat-buhat ng mga design siya simbahan. Dili gyud na ingog buhat-buhat, bro. E kanang larawan na gihulagway na sa atong Ginoong Jesucristo nga gilansang kaniadto, naghulagway ba? Naghulagway siya. Wala nagpasabot So, nga ang ibig sabihin, wala nagpasabot nga ang rebulto na ingalan. Naghulagway lang siya sa Ginoong Jesucristo nga gilansang kaniadto sa cross. Mo'y gihulagwayan niya. Ang rebulto Okay. walay ngalan. Sunod pangutana. Okay. Ang rebulto nga naghulagway nga nagdupa-dupa sa inyong sa tubangan sa inyong simbahan, kinsay pangalan? Wala lagi pangalan lagi ang rebulto. Balik-balik ko na lipat-lipato tas pangutana. Ang gihulagwayan sa rebulto nga nagdupa sa among simbahan mao ang Kristo nga Okay. gilansang sa cross kaniadto. Ang mismong Okay. rebulto wala na ngalan kay wa man ang nganli. Okay, next question. Next question, bro. Gando. Sige, sunod Sunod, pangutana. question. Sunod pangutana. Okay. Okay, next question. Next question. Kanang nagdupa-dupa sa tubangan, bro, Jando. Matawag ba nimo na kinulit? Dili. Natural bro, sama sa larawan sa Kerubin, gikulit man yun ang larawan sa Kerubin. Gawas. Natural. Ayaw gawas. Ayaw gawas. Wala talaga sa Kerubin. Wako ning gawas bro, wako ning gawas. Sama, niingon lang ko ba, ni-example lang ko ba, nga sama sa larawan sa Kerubin nga gikulit, kana pod siya, the same ra pod adto. Oh, sunod pangutana. Okay, so uyon ka nga ribulto na siya kay kulit man. Tanian to bag. Sama sa larawan sa Kerubin, rebulto yun na siya. Sunod pangutana. Okay. Si Kristo sa inyo nga pagtulunan makaluwas dili. Si Kristo sa among pagtulunan makaluwas. Mo ginamag-ampo migali. Ang paluap, ang ribulto nga nasing tubangan ninyo nga dupa-dupa makaluwas na dili. Wala mi nagtudlo nga ang rebulto makaluwas. Kung basahon nimo bro, ang amo ang Catechism of the Catholic Church paragraph 2132, wala mi nagtudlo nga ang rebulto makaluwas. Sunod pangutana. So sige, last nga pangutana bro. Balik ta sa topic bro. Sige. Anong tawag ninyo nga tradisyon nga pagtulunan bro? Mao ba lang gitudlo sa Ginoo nga mabasa sa inyong Catechism o dili? Mao gyud na siya bro ang gitudlo sa Ginoo bro nga bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot sa nako sa langit. Okay bro. Okay na to bro. Okay na. Salamat bro. Salamat. Mao na. Bisag unsa nga inyong itugot, di gitugot. Sinakutan na bro. Nakay pangutana wala? Okay, out na ko. Sige, ako na mong na po nimo. Sige, Okay, sige. akong balikan tong Marcos 7:7 to 8. Sige. Kinsa man ang gipasabot ni Propeta Isaiah sumala sa nasulat, ang mga Hudiyo ba nga kaistorya ni Jesus o ang mga Romano Katoliko? Sumasa nato gisgutan muna siya ang mga pagtulunan sa mga Romano Katoliko wala nila sunod sa mga apostoles. Sige. Unsa may pagtulunan sa Romano Katoliko nga gipasunod sa mga Pariseo? Isa na diha ang mga kanang gitawag ninyong Pasko, mga pag-ihaw-ihaw, Asa ritual, mabasa. Isa, patubag ako. Patibag ako. Kay kanang mga Romano mga pagan mangguna sila. According sa niinyong huling hugil ninyo, mga pagano mangguna sila, nagan sila mga tuo-tuo, mga ribulto.
O sige kana lang siguro. Sa pa. Matod pa sa Marcos 7:5, gibadlong ang mga apostoles kay wala sila misunod sa tradisyon nga manghunaw una before mukaon. Sakto ba o sayop? Sakto kana, isa po na. Kanang manghunaw daan before mukaon, kang kinsa na nga tradisyon sa Romano Katoliko sa Hudiyo. Pagtulon-an na siya sa mga Hudiyo. Suoyon ka nga ang gipasabot nga tradisyon sa Marcos 7:7-8 mo ang tradisyon sa mga Hudiyo nga manghunaw una before mukaon, yes or no? Yes. So dili Romano Katoliko. Apil na. Buot ba nimo ipasabot? Okay, buot ba nimo ipasabot sa panahon pa lang ni Isayas na ani tradisyon ng Romano Katoliko kay iya makang ipanagna? Na gyapon kini adapt sila na lagi. Sige. Sunod pangutana. Unsa may tradisyon sa Romano Katoliko sa panahon ni Propeta Isayas? Unsa ang tradisyon nga gi-adapt? Dili gi-adapt. Unsay tradisyon sa Romano Katoliko panahon ni Propeta Isayas kay mo kay gipasabot man kani Propeta Isayas man kaha nga ilang gisunod. Unsa may tradisyon sa Romano Katoliko panahon ni Propeta Isayas? Mo na to, gitubag na ko kay na. Unsa lagi? Unsa lagi kay atong unsa lagi? Sa akong libaw-an ha. Sa akong libaw-an lang. Utos na nabot sa kuang pag-study. Kanang mga pagan, mo na ang mga pagtulunan sa mga Romano. Nya apil na dia ang pagtulunan sa mga Hudiyo uban. May tungod atong mga paghugas, tong giingon nimo, sa doy papawlay nga di magtrabaho. Istikto sila ana. Okay. Dili nga ingon nga Asa mabasa sa Old Testament nga naa ni Romano Katoliko nagtudlog tradisyon? Old Testament. Old Testament panahon man ni Isayas, ay dagay ko. Asa mabasa sa Old Testament nga panahon pa lang ni Isayas nanudlo ng Romano Katoliko og tradisyon. Kala kay murag wala ko na loading ko na. Loading ko na bro, loading ko na. Anong muloding man ka nga matod pa nimo panahon pa ni Propeta Isayas nagtulog tradisyon ng mga Romano Katoliko. Mutubag sa ko bro, kanilang. Kanang imong pangutana, dili ko makasulod ana, pero na ko'y idea ana. Tungod kay ang mga Romano nagsugod na sa panahon sa gitawag og Babylonia. Diha nagsugod ang Romano. Ang Roman nga giharian ni Nabucodonosor, ambot sa uban kung makaapas sila ani nga punto, diha nagsugod ang Roman Empire o Roman nga mga pamalaod si Nabucodonosor. Sige. Panahon na bro. Tunod pangutana. Asa mabasa nga sa panahon ni Haring Nabucodonosor nagbaton sila larawan nga wala nila isipan nga Dios. Patay tayo dyan. Wala ka kabasa na di ay. Basa na. Basa na gali. Gilang. Okay. Basa na. Katong larawan nga gibuhat ni Nabucodonosor nga ampuan sa mga gitawag ato, mga Romano. Sunod nga pangutana. Ingon ka wala isipa to nga Dios nganong paampuan man to? Gipaampuan sama ninyo, gipaampuan sa inyo nga wala isipa nga Dios. Asa mabasa sa among katikisim nga among gipaampuan ang revolto? Na bro. Kung basahon nako ang katikisim namo og dili namoy nasulat imo ang kuno na makaka. Na ako'y mabasa ba? Kung basahon lagi nako sa katikisim. Kung basahon ako sa katikisim. Lagi na. Kung basahon ako sa katikisim karon, sukwahi sa imong istorya, imong daw atong bakakon ka. Di akong punto, bro. Di, ingon mo ka nga naa sa among katikisim. Ingon ka na sa among katikisim. So, follow up na ako nimo. Kung basahon ako ang katikisim, unya sukwahi sa imong gisulti. Imong daw atong bakakon ka. Dili man ko may mong bakakon, bro. Kaya ano, naman ko'y mabasa. Usa nga paragraph gani? Usa nga paragraph gani? Pamuhan ng inyong revolto, bro. Usa nga paragraph gani? Dili man tama, bro. Sige. Ato ipagawas ang Our Catholic Faith.
Ako'y pagawas ang ako'y pagawas ang kuan ha. Veneration. Bro, ako'y pagawas Bro. ang among our Catholic faith bro ha, kung nitunong ba sa imong istorya ha. Mo ni giingon sa our Catholic faith. Mo ni giingon. Nakita na ko nimo. Bro Jando. Dara Bro Jando. veneration of saints. Ayan devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Sino sabta ni mo na? Wala ni sa to, wala ni honor kundi yung sa to ninyo. We do not worship the saints. Kung siya pasabot ni mo na? So ibig sabihin, anang veneration ninyong gibuhat lagi. Veneration. Ganap ka natin ba? We do not worship the saints. Siya pasabot ni mo na? Wala lagi mo nagakuan lagi nagsimba sa inyong santo. Ay, wala mi nagsimba. Oh, wala mi nagsimba sa mga santos. Bro Jando. Ayun Bro, ka. klaro ba to, bro? O yun ka, official na mong panudlo nga wala mi nagsimba sa mga santos. Yes or no? No. Ano? Karon, basahan na. Unsa may pasabot mo sa gingog, we do not worship the saints. Ayaw ko pasunod ya bro kay ngano ang inyong dictionary ay mabasa na bro. Bro, nay mabasa na bro. Dili lang na mao ang Asa? palpak na pagtulunan bro. Ay, palpak mo niya mong opisyal nga pagtulunan, no? Sa mga Oo. Basahan ka. our Catholic faith na page 220, amo ng libro. Bro Jando. Ah, Bro Jando. Bro, minus sa kadali lang. Bro, si Bro Chong Smith na ako i-challenge sa iya ha. Kung di siya mo dawat, kita. sabi sana si mo siya. Pamatutan nimo bro, nga kamo ang tinuod nga iglesia, Roman Catholic Church, tungod kay namoy mga santos. Dili na mo ay nakapamatuod na mo, bro. Sayop na. Inyohan ang mindset. Dili na may nakapamati. Kamor, may mga santos. Dili na mo. Kamor, may Oh, mga boy, santos. dili. Pataka ka man lang. Naay mga santos ng Pilipinista. Naay santos ng mga Pilipinista. Naay santos ang sige. naay mga santos ang Mormons. Ay na nga kamera. Iglesia sa Diyos Espiritu Santo na sila mga santos. Ayo kay Nakatuo ka, bro. Pwede. Palpak na kadiha. Wala minanudlo nga nahimo ming matuod nga iglesia kay nami mga santos di na mao. Ang panudlo namo matuod mi nga iglesia kay si Kristong founder namo. Kana mo imong i-challenge. Ay pagbugi mo. Sa inyong pagpamatuod, dala ang inyong mga santos nga mao ang riborto. Sakto ba na? Dili na mao. Kay hagbayrang nanudlo ang mga apostoles, ang among mga early church fathers, hagbayra silang nanudlo nga ang Katoliko matuod kay tinukod ni Kristo. Wala pa sila nakahimuan ng mga rebulto sa mga santos, nanudlo na sila na. Busan na himo min tunuod tungod sa amuang founder. Kana mo i-challenge ako Di iklaro nimo ba? Nagpaklaro, bro, nagpaklaro na ko. Bro, nagpaklaro na ko. Iklaro na ako ba nga kanang inyong santos ninyo nagpamatuod na nga adunay mo na ang tinuod nga iglesia ninyo. Dili lagi na, dili na mo ipanudlo na mo. Ang among panudlo, balikon ako. Matuod ang Iglesia Katolika kay si Kristo mo'y founder aning niya. Mo na mong panudlo. Kung mo challenge ka, diya itunong. Inayin na lang. Pamatud ang imong iglesia nga dili kulto kay kung pamatud-an nga kamo nagasimba sa mga santos So, kulto. ang tema nimo negative na pamatud-an kulto. Negative na daan. So dili pwede. Affirmative ta duha bro. Affirmative ta duha. Ang Comparative study. kung dili dawato ni Chong Smith bro, ikaw mo dawat unsa man. Okay ra. Lagi mo bangot imong ka lagi mo ipadawat lagi. Pamatud-an lagi nimo nga ang inyong pagtulunan dili kulto. Niya akong pamatud-an nga ang inyong pagtulunan kulto. Saman. Ano ba sabot mo sa term kulto? Ikaw study kung unsa na siya.
Saman, dawaton nimo na Hindi, usang ipasabta ko sa term kulto kay basi kita magkapareho. Unsa sabot mo sa term? Study. Basta nga ko ikuan sa mo, bro. Mura na ko ikuan sa mo, bro. Sige, Kung atong. dili dawaton Chong Smith, Atos lang ko nun ha. Unsay meaning sa cult. Atong ano say meaning sa cult. Aron. kulto. Aron ta makakuha no kung say meaning sa cult, no? Cult. Okay. Pamatud nga dili mo kulto. Ni akong pamatudan ko na kulto mo. Sige. Be. Kulto ba? Kung di dawaton ni Chong Smith, ikaw mo dawat ato. Kung kaya nimo. Kulto ba ang Romano Katoliko? Ano to be kung kulto ba ang Nakita na lang Romano diferensya. Katoliko? Lumigoy. Digi, ano masabtan na to kung ang kulto, ingon ka isip hindi sila naman kung si kulto. mini kulto. Ginugawan niya ko migoy. Ra. No. Abe, ato pakita sa screen para makita sa mga nagtanong sa kung live. Ato pakita ha, unsay meaning ano? Kulto ba ang Romano Katoliko? Sagot. Hindi itinuturing na kulto ang simbahang Katolika. Lalo na kung ang salitang kulto ay gagamitin sa pangkalahatang kahulugan ng isang relihiyon o sistema ng pagsamba. So, dili siya kulto. Bato pa dire. So ibig sabihin dawaton na nimo na. Saman. Sige. Pamatod So, ang... Ikaw Domingo. ikaw mo prove nga kulto siya. Alas dos. Ikaw sa una pamatud-an nimo nga dili. Ni ako lang Dili, ikaw affirmative ani. Kay ang Wala deal affirmative. ang dili negative man. So ikaw affirmative. Dili wala ni. Dili wala negative, puro ta na affirmative ang style. Dili yan eh. Pamatuod nimo nga tinuod Bro, nimo iglesia. ang term dili means kanang negative. Negative. Oh, O lagi. kung gusto kag puro kung gusto kag puro affirmative mauni. Affirmative ko pamatud-an ako nga si Jesus Christ ang founder sa Iglesia Katolika. Then ikaw Sige, pamatud-an nimo nga kulto ang Iglesia Katolika. Kana. Para do affirmative, comparative siya. Sige. Okay na. Sige kana noon. Sige mo na, sabot ato na ha. Domingo. Domingo alas 2. Kung alas 3 ko di alas 2 basta di dawaton ni Chong Smith kay nagkatubang ako kumin Chong Smith busy mo siya. Sige. Sige bro, bro. Sige. Okay, salamat. Sige, bye na. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the